pagkaintindi namin mga Kristiyano, ang Islam hindi lang talaga siya nakabase, hindi lang talaga siya nakabase sa Quran lang, or there's no such thing as Quran only. Anong sekta ganun? Quran lang, Quranism, mga Quranis, hindi sila naniniwala sa hadith. May ganong sekta na parang sa kanila. Sa Egypt, marami yan. Sa Egypt, maraming ganun na sekta na hindi nila tinatanggap yung Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim. Quran lang Oo, talaga. Quran lang talaga, no? Oo, may ganong Ano sekta. ko doon, bro, no? Bakit kaya di nila tanggap yung mga Sahih Hadith, they don't accept Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Anong reason? Ano bang reason ng mga ibang Muslim? Ano, may ginagamit din silang ano, yung parang kasi prone to mistake kasi yung ano eh, yung tradition eh. Yung mga sumulat po ba ng Quran, yung sumulat po ng Quran, ano? Yung sinulat po nila yan. Paano ba nila? They relied on their, ano ba yan? Habang nagsusulat sila, merong nagdidikta sa kanila na something boses or espiritu or si Jibril ba or sinulat nila ang Quran, nag-rely sila sa memory nila. Nag-rely sila sa memory para masulat nila yung word for word doon. They relied on their memories. Paano bang ano nila? Sa akin ano, di ba may ano, may komentary nga si Ibn Mas'ud doon sa kay Said bin Thabit kasi di ba si Said bin Thabit yung ano nag-compile. Siya yung naatasan ni Abu Bakar na mag-compile ng ano. So may comment si Ibn Mas'ud sa kinumpile ni Zaid bin Thabit na hindi siya completed. Para naniniwala si Ibn Mas'ud na yung kinumpile ni Zaid bin Thabit, there is something wrong. Kasi bay sa pag-aaral ko, meron tayong sinasabing Warsh version. Hindi ko na alam. Oo, yun. Oo, Ano, yun. Warsh version at saka Harp. Oo, yung merong isang talata kasi, no? For example, ano ko lang kung ewan ko lang kung familiar ka po dito, no? Pero siguro kung maloloobin mo, ipipresent ako siya. Ito kasi ay hahaba ata yung usapan natin Hafs Quran at saka Warsh Quran. Dito sa issue na to, may makikita ho tayo dito. Isa sa mga example ng pagkakaiba niya. Gusto ko lang kasi maintindihan kung paano ba talaga to, no? Halimbawa, itong Hafs and Warsh, kasi ang Hafs 8th century, I believe 8th century yan. Warsh 8th century din. Hindi siya nung 6, no? Merong isang talata dito sa 57, chapter 57, Al-Hadid ba yan? Is it Al-Hadid? Check ko let's see, no? Chapter 57, Al-Hadid nga, no? Chapter 57, verse 23, no? So, 23. Merong sinasabi dito sa baba, no? Basahin ko sa Arabic, no? Sa verse 23, no? Ladina yabqalun wa yamurun nasa bil bukhli wa maya tawala fa inna laha huwa, no? May nakalagay na huwa sa ano yun chapter 57 verse 23. Sa Hafs yun, sa Hafs. Ngayon, pag pumunta tayo sa Warsh, no? Pagbababa, titignan natin yung Warsh. Sa Al-Hadid 23, wala yung huwa. Wala. Sabi dito, alladina yaqalun wa mar'un nasabil buqali wa maya tawala fa inna laha, no? Wa maya tawala fa inna laha al-ghaniyo. So, after ng laha, ang sumunod ganiyo agad. Pero doon sa Hafs, after ng laha, andoon pa yung huwal, ganiyo. So, alif tul wasli, pinagitnaan siya ng alif tul wasli. Huwal, ghaniyo. So, andoon yung huwa. Ang question ko lang dyan is, ano yung nasa original script ni Uthman? Yung may laha, yung may huwa o walang huwa? Paano bang ano nyo dyan? yung warps kasi ginagamit na siya sa ano, sa African doon. Tapos yung isa naman, yung ginagamit natin ngayon sa Uthmanic, yan yung sa
Hindi ko na masyado ano. Ang Haps kasi yung sa inyo, yun yung general. Most Oo. in the world yan eh. General yan. Ang, Oo. naman, ang WARS, yun nga yung sa ibang certain area lang. Pero, tinatanggap niyo yan both na salita yan ng Diyos. Tinatanggap niyo yan as word of God yan. Mm-mm. Oo. Kasi curious na talaga So ako. ngayon, Isa ka na sa tanong ha. ngayon, Curious na talaga ako Oo. kung ano talaga yung na kay Uthman. Kasi naniniwala tayo na yung kay Uthman, merong chapter 57 din, verse 23. Di ba? Meron din siyang ganun, di ba? Sa 57:23. Ang curious lang ako kung ano yung nandoon sa sa chapter 57 ayat 23 doon sa kanyang Quranic script. Kung ano yung nasa kanya, meron bang huwa doon sa kanya o walang huwa? Paano ba yun? Paano ba yun, bro? Ano sagot niyo dyan? yung Haps parang doon din natin ano yung kay ano eh, yung kay Said bin Sabit kasi yung ano nun yung reciter noon, yun si Haps. Hmm. Kasi kung yun ay may huwa, mas tama, lumalabas mas tama po yung WARS. Dito. Hindi, pare, Tama ang Haps. Kapag yung kay Uthman may huwa, tama ang Haps, may huwa, preserve. Pero kung yung kay Uthman walang huwa, tama ang WARS kasi walang huwa sa WARS. Okay, meron dito, basahin natin. Sa Sahih Bukhari 4999, book 66, hadith 21. Sabi dito sa Arabic, no? Faqala la azala uhibuhu. Sami'atu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sabi doon, khudul Quran min arba'at min Abdullah ibn Mas'ud. Okay, Ibn Mas'ud. Nauna si Ibn Mas'ud, no? Was-Salimin wa Mu'adin wa Abi ibnu Ka'ab. So si Ka'ab sa English narrated Masrik. Abdullah bin Amir mentioned Abdullah ibn Mas'ud doon sa Quran. Abdullah ibn Mas'ud and said, I shall ever love that man, for I heard the prophet saying, learn the Quran from 4. So, 4 daw na tao, no? Si Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'ad, and Ubay bin Ka'b. Sabi lang, ititake ninyo ang Quran doon sa 4. Mag-learn kayo doon sa 4 na yun, itong tao na to. Si Mas'ud, si Salim, si Mu'ad, Ubay bin Ka'b. Kung si Ibn Mas'ud ay kukunin dapat sa kanya ang learning ng Quran, lahat ba ng mga Muslim sa history until 2025 ay naglo-learn kay Mas'ud? Tingin mo anong version yung kay Mas'ud ngayon? Ano yan siya ngayon? Anong Quran siya ngayon? Ito ba yung Haps? Ito ba yung Wars? Ito ba yung... wala siya sa harp. Wala siya din sa Haps. Ewan ko kung saan siya mababasa. Kung kasi 'di ba may 7 versions of qiraat. Ang dami niyan, hindi ko naman binabasa lahat 'yan eh. Hindi ko naman nire-research yan. Kasi identify, kumbaga para mahirap identify kung sa Haps siya ngayon or sa Wars or sa ano. Kasi ang Haps kasi, I do believe yung kay Haps galing kay Uthman yan, no? Yun ang ano yun, paniwala niyo, no? Haps, parang doon. coming from Uthman. Yung iba namang mga several others, yung mga yun, hindi matitrace kay Uthman, pero baka sa ibang Muslim. Pero yung kay Mas'ud kasi, na sinabi si Muhammad na mismo nag-authorize na we should learn from Mas'ud. Pero we cannot identify kung saan nga siya ngayon. Sa makatuwid, hindi na ma-identify kung saan yung Quran ni Mas'ud na siyang dapat panggalingan ng karunungan ng Quran ngayon. Hindi nila ma-identify yan.